Hello mga ka-Sunset Moments. Welcome po tayo ulit dito sa ating malamig na hapon ngayon dito sa Japan. No? Nagano, Japan. Ngayon po ay March 28 at siguro ay marami na rin ang nag-aabang dito sa araw na ito. Hindi lamang po sa former President Rodrigo Roa Duterte na nag-celebrate ngayon. Umabot na rin siya ng 80 years, na 80 years here on earth. And dahil nga andun siya, na-detain siya dun sa The Hague. Andito sa Philippines, Visayas, Luzon, Mindanao, sa Manila, pati sa Netherlands, at saka iba-ibang dako ng mundo, mga Pilipino ay bumabati sa kanya. Pero iba-ibang paraan lang po ang pagbati nila. Sa The Hague kanina narinig ko yung kumakanta-kanta sila, may in-interview sila, si Senator Padilla, andun din yung bunso, si Kitty, at yung common law wife ni former President Duterte. Sa Manila, grabe na rin. Nag-iingay-ingay na rin yung mga, ewan ko, rally ba yun? Nagpaparada, na? Mga motor, nag-iingay na. Talagang bumubusi-busina na sila, habang yung iba naman nagpaparada, nag-greet sila kay Duterte ng happy birthday. Pero kakaibang pagbati ang ginawa ng mga Pilipino. Pero meron din akong isang nakita na ayun si Senator Amy, parang sa investigation niya or sa hearing niya, parang iba daw ang naging paraan sa paghuli kay former President. Tapos ito namang si former Senator Tatad, meron din siyang kanyang statement na hindi nga daw itong mga diffusion lang ang kailangan, hindi daw yun warrant of arrest, and ayun na nga sa mga ganong pangyayari. And then ito namang former Vice President De Castro, dati-rati daw ayaw niya kay Duterte. Pero later na-realize niya, nakita niya yung mga sakripisyo at pagsiservisyo niya ni President Duterte, and yun nga rin kung bakit daw gumanda na sana ang Pilipinas, nawala na rin sana yung mga drug addicts, malinis na at tapos sa mga ganong naging serbisyo niya sa bayan, sa bansa, iba naman pala ang mangyayari sa kanya. Kahit na matanda na siya at may sakit pa, ganun pa rin ang ginawa sa kanya. Kaya marami rin palang mga old political leaders, politicians na tumitingin din sa side ni dating Pangulong Duterte. Yun nga rin lang dating president, ang papa, na-detain yung anak na vice president, na impeach, and parang sinabutahin na talaga yung kabila. Habang yung kabilang family naman, particularly ang the Marcos clan, andun sila, nakaupo, nasa position, may authority. Pero one thing nga rin lang, itong March 28, ito yung umpisa ng kampanya para sa election, national and local, major election ngayon sa Philippines. March 28, and then sa May, kailan ba yung election? Ngayong darating na sa buwang Mayo. Kaya ayun, nagkalampagan na rin yung mga kampanyahan. Isa lang mabanggit ko dito sa kampanyahan at
hihikayat sa mga mamamayan kung sino ang iboboto nila, sana ay maging malinis naman. Na? Malinis na kampanyahan. Pati mga pulyetos, mga sinasabit-sabit, mga tarpaulin na kung ano-ano man. Sa Comelec naman, meron siyang lang dyan, proper size at kung saan dapat yan ikakabit. No? So again, mabanggit ko rin lang dito sa Japan, wala po kayong makita dahil sa bawal yung mga kabit-kabit, mga tarpaulin na kung saan-saan, mga billboard, no? Na kung saan-saan na lang nilalagay o pinopost. Meron pong sadyang parang bulletin board na blanco doon na pwede nilang i-post doon yung malaking poster nila, no? Malaking poster nila, half body, na half body lang, na pangalan nila. Yun lang ang ilalagay nila doon. Walang nagbibigay-bigay ng mga leaflets, pulyetos, no? Kung sino yung pati mga sample ballots, wala nga eh. Dahil meron silang patakaran dito at talagang very very obedient naman ang mga Hapon dito sa batas ng kanilang kumbaga Comelec nila rito. Ang isa lang nakikita ko, naririnig ko rito, mga 1 week bago bago ang eleksyon, meron nang umiikot-ikot na mga parang mobile campaigners na meron na silang speaker, iikot-ikot lang sila, hindi sila nagrarally lang sa isang lugar, kundi andun sila sa sasakyan, may speaker, umiikot-ikot sila. Hindi sila pwedeng hihinto sa isang intersection o isang iikot lang, under lang yung sasakyan, pakilala nila kung sino yung pangalan, anong posisyon, at iboboto, ika nga. Ganun lang at malinis na. Walang wala kang makitang bilihan dito door to door or street to streets, walang ganun. Pero ito nga na nakita natin noon, hindi pa mature ang mga Pilipino kung paano talaga magbumoto. Kailan ba yun? 2019 ba yun? 2019, 2018, ang huli kong pagboto doon sa Philippines. And doon nakita ko pa rin yung hindi magandang paraan or yung immaturity ng Pilipino sa pagpili at yung pag-aaral kung sino yung mga dapat piliin at iboto. May mga mayor, may mga politicians, may mga barangay. Umikot-ikot yan sila at day or a week or 2 days, 3 days before the election, tatawag na sila barangay per barangay. Sa umaga, 1, 2, 3 barangay, pipila-pila na doon. Pangalan, saan boboto, tigpa 500, tigwa 1,000 peso, ibibigay mismo ng either mayor o yung mga candidate for mayor. Ganon ang inaano nila. Ginagawa nila noon. Sinubukan kong pumila-pila rin. Hindi lang sa administration, pati na rin sa oppositionist. Sinubukan ko lang kung talagang eyes to eyes, na face to face, kung makita talagang may ganon. Nakita ko doon sa hindi secret kundi sa exclusive room ng town hall, na doon namamahagi ang nililista ng isang barangay captain or kagawad yung pangalan, tapos pagpipila ka doon, mark na nila yung boto mo. So kumbaga meron na silang statistical record na yun ang mga makukuha nilang boto. So, yun lang.
Dahil nga sa pera, makikita na nila kung sino yung iboboto. Magtataka yung mga mayor na yan, mga barangay na yan, kung bakit na zero or natalo yung namimigay ng pera doon sa isang barangay. Sa 2-3 barangay. Kaya pag matalo yan, titirahin na ng mayor yung barangay. Kung bakit natalo sila doon. Kaya ito ngayon ang isang poison, toxic na pamamaraan ng pangangampanya. Okay lang naman sana kung may mga speeches sila doon, magsasalita sila doon sa kanilang rally ba or mga social media doon. At saka kung meron man silang gathering doon sa mga programa ng gobyerno, mag-gather sila ng tao doon or kung ano man yung piyesta ba o pwedeng magsalita yung invited guest doon. Pero hindi yung talagang bibilhin mo ng pera yung mga boto ng mga mamamayan. Isa na namang paraan din yung ayuda. Ayuda, nabibigyan ka na kung ano-anong uri ng mga bigas, canned goods, at kung ano-ano pang pwedeng, kumbaga, regalo, ayuda, pero doon sa balot ng ayuda, andun yung pangalan, yung picture ng mga nagbibigay na politicians. So, very particular na namigay sila para andun yung pangalan nung namigay. So, kumbaga, mayroong utang na loob yung mga mamamayan para na ibalik nila ang pasasalamat nila doon sa taong namigay. At kung sino yung taong namigay, andun sa larawan ng mga plastic bags or paper bags, eco bags. Malinis na kampanyahan sana. Para sa malinis na mga mamamayan, mga leaders ng ating lipunan. Kaya ito yung mga dapat titingnan ng mga mamamayan. Hindi lamang sa partido na talagang very influential, mga leaders na talagang bumabalimbing ba or influence ba sila ng kabila dito naman sa current administration na kaliwat kanan na lang namamangka sa dalawang ilog, kumbaga. Kaya ano ang asahan natin sa Pilipinas? I'm talking about Philippines. Kung talagang ang pagboboto natin ay hindi pa rin talaga mature. Wala pa akong pinapanigan dito, kundi yung mga mamamayan, kung paano ba sila tayo dapat mag-isip, mamili kung sino talaga ang totoong leader na talagang may advokasya talaga sa pagbabago para sa development, pag-unlad ng bansa. Sa mga hindi lang kaso, kundi pati na rin yung mga sakit, mga droga ba or traffic ba, masyado nang malala ang traffic, tapos yung mga presyo, mga salary, mga kuryente, tubig, bumabagyo, pero pagdating naman sa mga walang tubig. Bakit hindi bakit hindi nila imbak yung mga tubig doon sa sa Baguio or sa dam man lang, para pagdating ng panahon na talagang wala ng tubig, meron talagang tubig. Meron mga dams pero maliit ata kasi hindi nila nakukuha o natitipon-tipon talaga yung ilang tonelada bang tawag doon ng tubig. Para pagdating sa tag-init, meron talaga at merong tubig.
Pero bakit din bumaba pa rin? Yun, dahilan sa, ayun, kulang sa disiplina yung mga pagtatapon-tapon ng mga basura. No? Ito sana ang isang sa mga advokasya ng mga pinuno na dapat nating piliin ngayong eleksyon. No? Sana magbigay tayo ng magandang pag-iisip, intellectuality natin, pag-aanalisa kung ano talaga ang dapat, sino ba talaga ang dapat piliin, paano tayo pipili. Ano ang ibig sabihin ng leaders? Iba ang leaders, iba ang managers. Na? Ang leaders, yung mga nakakasagot ng bakit, saan, kailan, sino. No? Yung mga ganong mga tanong. Ang mga managers naman, sila yung mga sumasagot sa how, paano. No? Sila yung kumbaga gagawa ng diskarte, sistema. No? Pero kung ang talagang pagpaplano, andun yun sa mga leaders. And a good leader will be followed by the members. Yung manager naman, utos lang ng utos, hindi siya ehemplo, kundi taga-utos lang. Kumbaga, employer siya, tapos ang tao niya, empleyado. No? Kaya magkaiba po ang leaders at managers. Ang i-elect natin, ibuboto natin, mga leaders yan. Hindi sila managers na pwede kang bigyan na lang ng pera, ito ang gagawin mo, sino ang iboboto mo. Iba po yun. No? Hindi po yun mga leaders, mga managers yun. No? Pero, kung titinan mabuti, hindi nga manager ang ang profession nila dun . Gusto lang talaga nila ng position para makaupo at makuha ang mga influencers para may pera para pambawi sa mga gastusin nila o nagastos nila sa eleksyon, sa kampanya. Kaya let's be mature para sa magandang pagboboto sa kampanya pa lang, malinis. Sa eleksyon, malinis. Pagdating ng administration, matapos silang manumpa, dapat ang executive body, ang legislative body, dapat ay maganda na rin para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Ganon din sa ibang bansa. Marami namang mga magagandang sistema ang iba-ibang bansa. Sa Amerika, pagpili kay Donald Trump, dito rin sa Japan, iba nga lang dito ang sistema ng kanilang gobyerno . Parliament dito. Kaya ang biboto ng presidente or prime minister nila ay yung mga ministers doon, mga kumbaga senador, mga congressman doon sa kongreso nila. Iba po ang paraan nila. Hindi tao ang mamimili ang buboto sa prime minister nila. Diyan sa Philippines, presidential presidential form of government, kaya tao ang pamimili. Kaya mamamayang Pilipino, nasa kamay natin kung sino talaga ang dapat nating paupuin at nahahawak ng authority, ng power para kung ano ang magiging magandang kahinatnan ng ating bansa. Mabuhay po tayong lahat. Nawa po'y ang araw na ito ay hindi lamang sa birthday, sa pag-uumpisa ng kampanya, nawa po'y ang lahat ay magiging masaya at malusog. Salamat po sa ating lahat. Ito si Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Magandang araw po sa ating lahat.